ang ating panahon ay binilang doon sa buhay ng Panginoong Hesus. Binilang ang mga taon doon sa kapanahonan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Tayo ngayon ay nasa mahigit 2,000 years na 2021. At yan ay nakabase sa panahon ng Panginoong Hesus. Doon na binase ng kasaysayan kung gaano nakatagal ang mga panahon. Hallelujah! Bakit po? Sapagkat ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay tunay na nangyari. Ito tunay na nangyari, hindi ito mapapasubalian, hindi ito maitatanggi ng sino man. Na si Jesus ay muling nabuhay. Hallelujah! Masaya po ba kayo na si Jesus ay muling nabuhay? Yes! Yan po ang pinaka-reason kung bakit tayo masaya. Yan ang pinaka-reason kung bakit tayo hindi nawawalan ng pag-asa. Sapagkat si Jesus ay muling nabuhay. The greatest miracle in the world. The greatest miracle in the world is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ang pinakadakilang himala ng kasaysayan. Si Jesus lang ang namatay at muling nabuhay. Ang leader ng Buddhism, si Buddha, namatay, inilibing, pero hindi muling nabuhay. Ang leader ng Islam, si Muhammad, namatay at inilibing, pero hindi muling nabuhay. Walang record na sila ay muling nabuhay. Si Jesus, ang ulo ng Iglesia, head of the church, namatay, inilibing, paglipas ng tatlong araw, ay muling nabuhay. Amen? Kaya maraming palakpakan ng Panginoon na kagaya. Hallelujah! Jesus is alive. Jesus is alive. Hindi mo tayo dapat matakot sa ating buhay. Ano man ang problema sa oras na ito? May sakit ka man, ikaw man ay nasa bingit ng kamatayan, ano man ang problema, hindi ka dapat matakot sapagkat nangyari na ang greatest miracle in the world. Nangyari na ang greatest miracle, the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yan ang patunayan na kaya ka niyang abutin. Yan ang patunayan na kaya na tayong tulungan at ba ng ating kalagayan. Yan ang patunayan na mayroong miracle. Amen? Mayroong miracle, mayroong himala. Kaya ng Diyos gumawa ng himala sa ating buhay sapagkat si Jesus ay muling nabuhay. Hallelujah! Hindi mo tayo dapat malungkot habang buhay. Sabagat isipin mo natin, si Jesus ay buhay. Jesus is alive. Alam niyo po ba ang bilang ng mga Kristiyano sa buong sanlibutan? Alam niyo kung ilan na? According sa huling record, nasa 2.3 billion na ang bilang ng mga alagad ni Jesus sa buong mundo. 2.3 billion. Isipin mo yan, ang bilang ng Christianity sa buong mundo ay nasa 2.3 billion na sa kasalukuyan, according sa huling research ko. Nagumpisa sa 12 alagad na Jesus, kasama si Paul. Si Pablo ay tinawag ng Panginoon na maging alagad sapagkat si Judas ay nakalis sa 12, si Pablo ang pumalit. So, nagumpisa sa 12 alagad ang Christianity. Ngayon, paglipas ng 2,000 taon ay nasa 2.3 billion ang bilang ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Mga nagdi-declare na sila ay sumasampalataya kay Jesus. 2.3 billion. Yan ay, kung pagsasamahin yan ay mas malaki pa sa China. Mas malaki pa sa China, 2.3 billion ang Christian sa buong mundo. Mas malaki pa sa China. Kasi ang China nasa 1 billion. Isama pa ang Amerika. Ang Amerika hindi abot 1 billion. Pagsamahin mo yung dalawang bansa na yun, mas marami pa rin ang Kristiyano. 2.3 billion. Tayo sa Pilipinas, ilan tayo? Nasa mahigit 100 billion. Ang Kristiyano sa atin, nasa mga 7 billion ang Kristiyano sa buong Pilipinas. 7 billion. Tayo ay nasa 100 billion. So marami pa rin ang Kristiyano, kasi 7 billion lang. Compare sa 100, mahigit na
plus billion. Pero sa buong mundo ay nasa 2.3 billion. Nag-umpisa sa 12 alagad. Isipin niyo, no? So ano ang dahilan? Bakit ang Christianity ay patuloy na dumadami? Ano ang dahilan? Bakit dumarami ang mga mananampalataya ni Jesus? Ang pinakadahilan, ano? Ay ang muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Amen? Dahil sa Jesus ay muling kabuhay, marami ang sumasampalataya sa Kanya. Kung sa Jesus hindi muling nabuhay, wala na ang Christianity. Kahit na siya namatay, kahit na siya nangaral, kahit na ano pa ang ginawa na Jesus na mahimala, nagawa na Jesus, kung siya hindi muling nabuhay, wala ang Christianity sa ating kapanahunan. Pero praise God, sapagkat sa Jesus ay muling nabuhay, tayo ngayon ay nandito. Tayo ngayon ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Ano ang pinakadahilan? Sa Jesus ay muling nabuhay. Amen? Hallelujah. So, ano niyo po ang pagbabuhay ng Panginoon? Nasabi ng mga verse natin binasa, yan ang pinakamahalagang katuruan. Masahin natin, 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, ito ang pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Pinakamahalagang katuruan na tinanggap din ni Apostol Pablo. Ano yun? Si Kristo ay namatay dahil sa kasalanan ng mga tao, bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Verse 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. So ayon sa kasulatan, ang tagapagligtas ay mamamatay. Sapagkat babayaran niya ang kasalanan ng mga tao. Siya ay nililibing at paglipas ng tatlong araw siya ay mabubuhay ng muli. Meron iba hindi naniniwala na sa Jesus ay namatay ng Biyernes. Mga nakaraan lang nakabasa ako ng post. Na hindi naniniwala na si Jesus ay pinako ng Biyernes. Sapagkat ng Biyernes ay pinako sa Jesus, bakit siya hindi ko nabuhay? So hindi na pa ako sa tatlong araw. Yung mga yun, hindi talaga nagkaroon ng Biblia. No? Kasi naniniwala tayo na Biyernes pinako sa Jesus, sapagkat maliwanag sa Biblia na kinabukasan ay araw ng pagpamahinga sa Israel. Ang araw ng pagpamahinga sa Israel ay Sabado. Kaya tinatawag nila yung Sabbath day. Yan ay Saturday. Ibinawa agad sa Jesus sa krus, sapagkat kinabukasan ay araw ng Sabbath, Saturday. So, Friday, pinako sa Jesus sa krus. 3 p.m. namatay ang Panginoong Jesus. So siya ay patay simula Friday, siya ay patay ng Saturday, siya ay patay ng Sunday. Dahil madaling araw na siya muling nabuhay. So sa Israel, binibilang ang araw, hindi base sa oras. Hindi umabot sa 72 hours, hindi umabot ng 3 days ang kamatayan ng Panginoon. Inabot ng 3 days kasi sa Israel, pag nagbilang sila ng oras, pagpasok ng araw na yun, yun ay isang araw na. So si Jesus Christ ay 3 days na patay. Friday, Saturday, Sunday, patay ng Panginoong Jesus. Nabuhay siya madaling araw ng Sunday. So na-experience niya ang 3 days death mula Friday, Saturday, and Sunday. So yung iba, hindi na niniwala ng Friday na matay ng Panginoon, maniwala na sa Biblia na Friday na matay ng ating Panginoong Jesus at nabuhay siya ng pagka-Sunday. 3 days pa rin. Totoo at tama ang sinasabi ng Biblia na siya ay namatay sa loob ng 3 days at ang muli na buhay paglipas sa 3 araw. Amen? So, kapag may mga nagsasabi na hindi Friday namatay ang Panginoong Jesus, they did not study the Bible. Sapagkat napakaliwanag po yan sa Biblia. So, siya ay muling nabuhay. Hallelujah. Siya ay namatay upang bayaran ang kasalanan ng mga tao. Sapagkat hindi natin kaya bayaran ang ating kasalanan. Dahil sa ating kasalanan, tayo ay mapapahamak. Pero praise God, ang Panginoong Jesus, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Romans chapter 4, verse 25. Basahin natin ang other scriptures. Sabi niya siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan. At muling binuhay upang tayo ay makawalang sala. So tayo ay makawalang sala dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan sapagkat si Jesus ay namatay sa
galit ang Diyos, wala ng tampo ang Diyos, sa kahit kanino man, sapagkat binayaran na ni Jesus ang kasalanan ng mga tao. Nang sa Jesus ay ipako sa krus, tayo ang napapuron sa pamamagitan ng Jesus. Hallelujah! So, ang good news, siya ay muling nabuhay. Sa unang-una, ang pagkabuhay ng Jesus, yan ang pinakamahalagang katuruan sa Biblia. Kaya pa una-una, tatlong puntos lang ang ating bibigay ko ngayon patungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. So, ano ang pagkabuhay ng Jesus? Unang-una, pinakamahalagang katuruan sa Biblia, sabi ni Apostol Pablo. Ito ang pinakamahalagang katuruan na tinanggap niya rin. Tinanggap niya rin. Ito ay tinuro rin kay Apostol Pablo na sa Jesus ay namatay, nilibing at tuloy ng buhay. Ayan ang mabuting balita. Ang mabuting balita, ang good news, ang gospel ay binubuo ng tatlong puntos. Ano yung tatlong puntos? Siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Yan po ang good news. Kung walang muling pagkabuhay, yan ay bad news. Yan ay bad news. Pero naging good news yan sapagkat sa Jesus ay muling nabuhay. So, ano ba ang ating kalagayan sa oras na ito? Ano ba ang ating problema? Tayo ay nasa pandemic, pero ang lahat ng ito ay ating malalampasan. Ano ba ang problema? There's no impossible with God, ang sabi ng Biblia. There's no impossible with God. Kapag kasama natin sa Jesus, walang imposible sapagkat kung siya ay muling nabuhay, hindi niya ba tayo kaya kapagin sa ating mga pangangailangan? Hindi niya ba kaya pagalingin ang ating sakit? Hindi niya ba kaya tugunan ang mga financial na mga pangangailangan? We must believe in the Lord Jesus Christ. Pangalawa, patungkol sa kamatayan ng Panginoong Jesus, ay pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Ang pagkabuhay ng Panginoong Jesus, yan ay katunayan na tayo ay muling mabubuhay din. Amen? Ang nasa na katunayan na tayo ay muling mabubuhay. Yes. Jesus Christ rose again. So yan ang katunayan na tayo ay muling mabubuhay din. Kung sa Jesus ay muling nabuhay, isay sa bawat sumasampalataya sa Kanya. John chapter 11, verse 25. Ang nasa nga po, 1, 2, 3, go. Amen. John chapter 11, verse 25. John chapter 11, 25. Sinabi ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit pumatay ay muling mabubuhay. Ang sumasampalataya kay Jesus kahit pumatay ay muling mabubuhay. Amen? Sumasampalataya. Tayo ay muling mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Kung tayo ay tunay na sumasampalataya kay Jesus, kahit ikaw ay namatay sa oras na ito, agad-agad ikaw ay muling mabubuhay, hindi sa physical, kundi yung spirito mo ay pupunta sa Panginoon. Of course, sa last days, tayo ay muling mabubuhay. Sa last days, sabi ng Biblia, kasama ng ating katawan. Pero yung ating katawan ay hindi na katawan galing sa lupa, kundi katawan galing na sa langit. Ang ating espiritu ay bibigyan ng panibagong katawan. Katawan na galing na sa langit. Sa ngayon, ang ating katawan ay galing sa lupa. Ito ay nilikhang galing sa alabok, di ba ba? At ang sabi ng Biblia, ang galing sa alabok ay babalik sa alabok. Balang araw, ikaw ay lilipas sa sanlibutan. Balang araw, bawat isa sa akin ay lilipas sa sanlibutan ito. Mawawala tayo sa sanlibutan ito, pero kapag tayo sumasampalataya kay Jesus, maliwanag ang sinasabi ng Biblia, kahit ikaw ay mamatay, kung ikaw ay sumasampalataya kay Jesus, muli kang mabubuhay. Amen? Kaya dumarami ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Bakit? Sa Jesus ang muling nabuhay. At ang sabi ng Biblia, ang sumasampalataya sa Kanya, kahit pumatay ay muling mabubuhay. Sumasampalataya. Iyan ay
patuloy na sumasampalataya habang nabubuhay sumasampalataya ka. Hindi lang isang taon, hindi lang 2 taon, kundi habang tayo nabubuhay, tayo ay sumasampalataya. So yung salitang sumasampalataya, yan ay present continuous. Ito ba? Yan ay present continuous. Kung pag-aaralan po natin word by word. Yung salitang yan ay patuloy na action. Continuous action. So, huwag po tayo mawala ng pananampalataya sa Panginoon. Ang pananampalataya sa Panginoon ay kagaya ng pag-abot sa kanyang mga kaloob sa atin. Ang buhay na walang hanggan ay libreng pinagkakaloob ng Panginoon. Ang muling pagkabuhay ay libreng pinagkakaloob ng Diyos sa bawat sumasampalataya. So sa madaling salita, ang pananampalataya ay daan upang matanggap natin ang ipinagkakaloob ng ating ng Panginoong Hesus. Kapag tayo walang pananampalataya, kagaya tayo ng walang kamay. Wala tayong kamay para maabot ang ipinagkakaloob ng Diyos para sa atin. Kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Ipinagkakaloob ng Diyos sa mga tao at makakamit natin ito sa pamagitan ng pananampalataya. So without faith, we cannot receive the gift of God. Without faith, we cannot receive the eternal life. Yung muling pagkabuhay. Yung muling pagkabuhay dyan ay tumutukoy sa eternal life. Yung muling pagkabuhay dyan ay hindi na dito sa sanlibutan. Ang muling pagkabuhay ay sa piling na ng Panginoon. Amen? Tayo muling mabubuhay, hindi na of course sa sanlibutan ito. Tayo muling mabubuhay sa lugar, doon sa lugar na ginawa ng aming Panginoon. Kung saan wala ng sakit, wala ng kamatayan, wala ng gutom, wala ng paghihirap, wala ng pagluwa. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Amen. Kayo po nandiyan sa ating sa inyong mga tahanan. Mag-comment po kayo sa ating live. Another verse, Romans chapter 8, verse 11. Nasabi dyan, makakasama po, 1, 2, 3, go. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bubuhay dahil sa Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawan na namamatay. Sa pamamagitan din ang kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Amen. Nararamdaman niyo ba? Naniniwala ba kayo na nasa sa inyo ang Espiritu ng Diyos? Ang Espiritu Santo na muling bumuhay kay Jesus. Yung Espiritu Santo muling bumuhay kay Jesus. Yun din ang Espiritu nasa sa atin, sabi ng Biblia. Yun din ang Espiritu na nananahan sa atin. Sa lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Bawat sumasampalataya sa Panginoong Jesus, ang sabi ng Biblia, ay tumanggap ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang muling bubuhay sa atin. Ang sabi ng Biblia, yun po ang sinasabi ng Biblia. Tayo muling mabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. So, yung Espiritu Santo na yun, ang bumuhay sa Panginoong Jesus. Nung siya ay patay sa loob ng 3 araw, dahil sabi ng kasulatan, siya muling mabubuhay. So, siya ay muling mabuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And praise God, sapagkat yun din ay nananahan sa bawat isa sa atin. Hallelujah. At ang Espiritu Santo, alam ba, yun ang nagbibigay sa atin ngayon ng kalakasan. Maging nung panahon ng Book of Acts, noong mga alagad ay nananalangin, nagpupuri sa isang lugar, ang Espiritu Santo ay biglang dumating, tapos po sila at sila ay naging buhay. Naging matapang sila. Sila ay naging mga tunay na mga alagad ng Panginoon. Naalis ang kanilang takot. Hindi na sila takot sa kamatayan. Actually, kung pag-aaralan natin ang buhay ng lahat ng mga apostol, iisa-isahin po natin kung paano sila namatay. Lahat sila ay namatay sa pamamagitan ng persecution. Ang iba sa kanila ay, ano ba ginawa sa kanila? Pinakain sa leon. Yung iba ay nilagari dahil sa, yung iba ay sinunog. Si Pedro ay pinakong kabaliktad. Si Paul ay ibinilanggo
ng habang panahon at bandang ulit, siya ay pinubutan ng ulo. Pinubutan ng leeg. Si Paul, yun ang naging kamatayan niya. Lahat ng mga alagad, hindi sila natakot sa kamatayan. Bakit? Alam nila kahit sila ay mamatay, sila ay muling mabubuhay. Hallelujah. Ganun napakatindi ng pananampalataya ng mga alagad dito. Sapagkat sila ay sure na sa Jesus ay muling nabuhay. Kaya napakarami mga alagad, no? Kahit na sila ay sunugin. Pero nung kasaysayan, na kahit sinusunog ay umaawit para sa Panginoon. Isipin niyo yun, no? Sinusunog ka na. Magagawa kaya natin yun? Magagawa kaya natin ito? Na ikaw ay sinusunog natin at nagagawa mo pa rin magpuri sa Panginoon. Nagagawa mo pa rin sinumba sa Panginoon, sinusunog ka na. Ngayon, yung ibang mga Kristiyano ngayon, maliit lang ang ating problema. Pero kung minsan, hindi pa natin magawa talaga sumamba sa Panginoon. Kung minsan, napagsabihan lang na hindi maganda, masasakit ng pananalita, hindi na makasunod sa nais ng Panginoon sa kanilang buhay. So, we must be deeper sa ating pananampalataya kay Jesus. Kung gusto pa natin talagang maranasan yung banal ng Panginoon, we must be deeper sa ating pananampalataya sa Kanya. Paano tayo magiging deeper sa pananampalataya kay Jesus? Unawain natin ang Kanyang salita. Unawain natin ang totoong muling nabuhay sa Jesus. Kapag ito na unawaan na talaga natin sa ating puso at isipan na sa Jesus ay muling nabuhay, there is no reason to stop serving Him. There is no reason to stop following Him. Amen? Alam niyo po, hindi pa talaga nakakaunawa sa salita ng Panginoon yung mga tumatalikod. Amen? Yung mga makarinig lang ng konting sermon, makarinig lang ng konting payo, hindi kayang tanggapin at nawawala sa Panginoon. Ito ang ganyan ko ba? Sa tunay na buhay. Ano ang dahilan? They don't really understand the Word of God. They don't really understand kung ano ang ginawa ni Jesus para sa kanila. Na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay. Sa mga kung ito ay naunawaan natin, tayo ay magiging kagaya ng mga alagad. Mga unang alagad ni Jesus. Mga unang alagad ni Jesus. There is no persecution. Na kahit na sila pagbawalan, mangaral, kahit na sila takutin, kahit na sila pagbantaan, ang sinabi nila, susundin namin ng Diyos kaysa sa tao. Amen? Gano'ng matindi ang kanilang pananampalataya. Sila ay binantaan kapag nangaral pa kayo tungkol kay Jesus na yan, masama ang mangyayari sa inyong mga buhay. Binantaan sila. Huwag na kayo mangaral tungkol kay Jesus na yan. Pero ano ang sinabi ni Paul, ni John, ng mga alagad? We will follow God rather than man. We will obey God rather than man. Susundin nila ang Diyos kaysa sa tao. Wala silang pag-aalinlangan, wala silang tao. Ano man ang mangyayari sa kanila, ang dahilan sapagkat sure sila na sa Jesus ay muling nabuhay. Ganun po katindi ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Nung namatay sa Jesus, at ibinilita ito sa kanila, nung una, hindi pa sila naniniwala. Kaya kahit namatay na sa Jesus, mga takot pa rin ang mga alagad. Mga takot pa rin sila nung umpisa. Kahit na nakasama na nila si Jesus Christ for 3 years. Marami na silang imala na nakita sa Panginoong Jesus. Nakita na nila na sa Jesus ay nagpadilat na mata. Nakita nila sa Jesus ay nagpalakad ng kilay. Nakita na nila sa Jesus nagpakain ng libo-libo. Napakaraming imala ang nakita nila mula sa Jesus Christ. Nakita nila si Jesus Christ na malakad sa ibabaw ng tubig. Nakita nila si Jesus Christ sinasaway niya mga hangin, mga alon. At pinako sa Jesus, nakita nila lahat ng yun. Pero pagkatapos ng lahat ng yun, sila ay mga takot pa rin. Sila ay mga mahihina pa rin ang loob. Pero nung nakita nila sa Jesus na buhay, nakita nila sa Jesus umakyat sa kalangitan, doon. At ang banal na Espiritu,
dumating sa kanilang buhay, doon sa ilang puspos ng Espiritu Santo, doon na sila nabago. Doon sila tumapang. So, tayo mga alagad ng Panginoong Jesus. Narinig natin ang mga salita. Hindi natin nakita sa Jesus Christ literally ng galing ng buhay. Ang nababasa lang natin ay ang Biblia. Pero ang Biblia ay, kaya ang Biblia, ito ay wonderful book. Dito lang tayo ang sa Jesus ay galing ng buhay. Hindi natin siya nakita ng literal. Pero sabi ng Biblia, mas mapalad ang mga hindi nakakita sa balit ng niniwala. Mas mapalad po tayo. Hindi natin nakita si Jesus, pero tayo naniniwala. Amen? Amen. Anong ibig sabihin ng mas mapalad? Mas masaya. Mas blessed tayo kaysa kay Tomas. Si Tomas, naniwala lang siya kasi nakita niya. Diba? Sabi niya sa kanya, Tomas, naniwala ka lang. Sabagat nakita mo ko. Pero alam ba, Tomas, mas mapalad, mas blessed ang mga tao na naniniwala sa akin kahit hindi nila ako nakita. Bakit? Mas malaking blessing ang nakalaan para sa bawat isa sa atin. So another message patungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo ay naging alagad ni Jesus dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Yan yung number 3. Tayo ay naging alagad ni Jesus dahil sa kanyang muling pagkabuhay. So yan talaga ang pinakadahilan. Kung bakit tayo sumusunod kay Jesus? Bakit tayo sumasampalataya kay Jesus? Dahil siya ay muling nabuhay. Basahin muna natin Gawa chapter 1 verse 3. Pakibasa nga po 1, 2, 3, go! Sa kanila, at pinatunayan, niyang siya ay talagang buhay. Siya ay nagpakita sa kanila at nagturuan sila tungkol sa paghahari ng Diyos. So, 40 days. 40 days, pagkalipas na mabuhay ang Panginoong Jesus, 40 days pa siya na nagturo sa kanyang mga alagad. Nagturo sa Jesus patungkol sa paghahari ng Diyos. Dumating na ang kaharian ng Diyos. Dumating na ang paghahari ng Diyos. At siya ngayon ay naghahari na sa puso ng bawat sumasampalataya sa Kanya. Hallelujah. Amen. So, may dalawang klase ng kaharian ng Diyos. Yung literal kingdom niya ay sa langit, pero ngayon nandito na ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang hari, si Jesus Christ, ay dumating na. So tayo ang kanyang kaharian. Ang kaharian ng Panginoong Jesus ay mga tao. Tayo ang kanyang kaharian. Siya ang ating hari. Amen. At sa kanyang kaharian, sa kaharian ng Panginoon, ano bang ibig sabihin? Kaharian ng Panginoon. Sa kaharian ng Panginoon, siya ang hari, ang kanyang salita, ang batas. Dito sa Pilipinas, ano pa ang ating batas? Meron tayong batas, di ba? Ang Philippine law. Meron tayong law. So, sumusunod tayo dyan sapagkat tayo ay nasa Pilipinas. Pero, tayo ngayon ay nasa paghahari din ng Panginoong Jesus. Siya ang ating hari. Siya ang ating Panginoon. Ang kanyang salita, ang ating gabay. Ang kanyang salita, ang ating ilaw. Ang kanyang salita ay dapat na mangibagaw sa ating buhay. So, dahil tayo sumasampalataya sa Panginoon, tayo ay nagtitiwala sa kanyang mga salita na lahat ng sinabi ng Panginoon ay para sa ating ikabubuti. Kaya every Sunday, tayo nag-aaral ng Word of God upang tayo ay patuloy na mabago. Tayo ay patuloy na magabayan ng ating Panginoon. Another verse po natin sa John chapter 10 verse 27. Ang sabi diyan, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, ito ang mga alagad ng Panginoon. Tayo sumasampalataya kay Jesus, hindi tayo nag-aalinlangan na sumunod sa Kanya sapagkat siya'y muling nabuhay. So, bilang mga sumasampalataya sa Panginoon, sabi ng Biblia, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Ang mga tupa ay tumutukoy sa mga alagad ng Panginoon. Tumutukoy sa mga mananampalataya. Tumutukoy sa mga naniniwala kay Jesus. So, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. And then, verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan.
Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin linuman. Amen. Yan ang pangako ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Na binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. So yung buhay na walang hanggan ay binibigyan ng Panginoon. Hindi ito galing sa ating pagsunod. Yung iba nagkakamali sa interpretation dito. Kasi may sinasabi niya na sumusunod sila sa akin. Akala ng iba na yung buhay na walang hanggan ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Marami talaga nagkakamali. Kapag ka talagang hindi mo pinag-aralan maigi ang Biblia, maiisip mo talaga na ang buhay na walang hanggan ay mula sa iyong pagsunod sa Panginoon. Kasi sa verse 27 sabi niya, sumusunod sila sa akin. And then verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kaya yung iba, ang conclusion ng iba, ang buhay na walang hanggan ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Yan ay magpukontradict sa ibang mga verses. At hindi yan ang ibig sabihin ng verse na yan. Ang sinasabi lang niya na sumusunod sila sa akin, sapagkat tayo sumasampalataya sa Kanya. Hindi sinasabi niya na sumusunod tayo at dahil sa pagsunod natin, nakakamit natin ng buhay na walang hanggan. No, hindi po yan ang ipinapakita dyan. Ang maliwanag dyan, yung buhay na walang hanggan, yan ay ipinagkakaloob ng Panginoon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Amen? Tayo sumasampalataya sa Panginoon at dahil doon, natanggap natin ang kaloob ng buhay na walang hanggan. At sumusunod tayo sa Kanya bilang patunayan ng ating pananampalataya. Hindi para makamit ang buhay na walang hanggan. Amen? Hindi po tayo magsasawang patuloy na ipaliwanag yan. Patuloy na ipahayag yan. Sapagkat marami ang nalilito. Marami ang naliligaw ngayon. At iniisip nila, pag namatay sila, sila ay magkakamit ang buhay na walang hanggan sapagkat sumunod sila sa Panginoon. Hindi po yun. Hindi natin dapat pagmalaki ang ating pagsunod. Bagamat yan ay mahalaga. Pero ang ating pagsunod ay hindi daan patungo sa pagkamit sa buhay na walang hanggan. Kapag tayo sumusunod para magkamit ng buhay na walang hanggan, tayo ay pupunta sa kapahamakan. Sapagkat ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Pananampalataya kay Jesus Christ. Amen? Amen po ba? Okay. Yung audience tayo dyan. Kahit na hindi marami yan. So, mapapanood nila ito. So, sa mga makakapanood dito, no? Sapagkat na-record ng ating pong service, sa mga makakapanood dito, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Amen. Tayo sumampalataya sa Panginoong Jesus at matatamo natin ang pangako na buhay na walang hanggan. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Ang sabi dyan, pakilasa ulit. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag na mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muli na buhay para sa kanila. So si Kristo ay namatay para sa atin. Para ibig sabihin, para tayo ay maligtas. Para tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Namatay si Jesus para sa atin. Hallelujah. So, tawag si Jesus ang daan ng ating kaligtasan. So, kaya ngayon, bilang mga sumasampalataya sa Kanya, sabi niya, ginawa na Jesus yun upang tayo rin ay mabuhay para sa Kanya. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag na mabuhay para sa sarili. Upang tayo ngayon ay huwag na tayo mabuhay para sa ating sarili. Tayo ngayon ay mabuhay para kay Jesus. Sapagkat sa Jesus namatay para sa atin. Ang buhay na walang hanggan ay ibinigay ni Jesus para sa atin. Ang kaligtasan ay ibinigay ni Jesus para sa atin. Tamo natin ang tayo sa magpalataya sa Kanya. So ngayon, tayo din bilang dahil sa ginawa ni Jesus, tayo ngayon ay nabubuhay para sa Kanya. Amen? Kaya nga, ang sabi ng Biblia, iniibig natin sa Jesus sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Amen? Tayo ngayon ay naglilingkod kay Jesus sapagkat iniligtas na tayo. Sapagkat binayaran niya ang ating mga kasalanan. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo ay nagtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay naglilingkod sa Panginoon.
tayo naglilingkod para makamit ang lahat ng mga kaloob ni Jesus. No, nakamit na natin ang lahat ng tayo sa mga sa Kanya. Pero tayo ngayon naglilingkod sa Panginoon bilang pasasalamat sa Kanyang ginawa para sa atin. Amen? Hallelujah. At tayo mga Pilipino, meron tayong ganong katangian. Meron tayong tinatawag na katangian na mapagbalik loob. Di ba? Ayan po ang katangian ng Pilipino. Naiiba sa lahat. Na tayo ay marunong tumanaw ng kabutihan. Kapag tayo ginawa ng mabuti, ang mga Pilipino hindi nakakalimutan ba? Lagi natin na naaalala. Hindi lang mga Pilipino. Ganun din. Ganun ang ibig sabihin na ito. Dahil sa Jesus, iniligtas na tayo, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Binigay niya ang buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, namatay siya para sa lahat. Para sa lahat. Yung iba naniniwala na sa Jesus ay namatay para lang sa mga pinili. Yan po ay hindi totoo. Yan po ay hindi totoo. Ang maniwala sa Biblia sa Jesus ay namatay para sa lahat. Ang bawat isa ay pwedeng maligtas. Ang sino man ay pwedeng maligtas kung sasampalataya sa Panginoon Jesus. Kung maniniwala kay Jesus na siya ay nagbayad ng kasalanan para sa lahat. So maniwala po tayo. Binayaran na Jesus ang ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Manampalataya rin tayo na siya ay muling nabuhay na muli bilang katunayan sa lahat ng kanyang mga salita. Nang nabuhay siya sa muli, yun ang katunayan na totoo ng lahat ng sinabi ng Panginoong Jesus. Hallelujah. So tayo po mapalad. No? At dapat na magdiwang. Ang araw na ito, tayo ngayon nasasabi, di ba? Ang araw na ito ay pagdiriwang ng resurrection ng Panginoong Jesus. So, kung tayo man may problema, kung tayo man may kabigatan, isipin natin lagi ang ginawa ng Jesus. Isa ito sa daan upang tayo ay magtagumpay. May mga tao na nanatili sa kalungkutan, may mga tao hindi nagtatagumpay sa kanilang mga problema sapagkat ang iniisip nila ay problema, iniisip nila yung mga hindi magagandang pangyayari, kaya tuloy sila ay naapektuhan sa kanilang buhay. Sila ay down, sila ay worried, sapagkat hindi nila naiisip na sa Jesus ay muling nabuhay. So ngayong araw na ito, inaalala ang muling pagkabuhay ng Jesus. Isipin mo natin yan. Sa Jesus ay muling nabuhay. Yan ay katunayan na tayo muling mabubuhay din. At yan ay katunayan na walang imposible sa Kanya. Yan ay katunayan na kaya niya tayo mabutin. Yan ay katunayan na kaya niya tayo pagalimin. Kasi ang resurrection ay the greatest miracle in the world. Wala nang higit pa ron sa himalang yun. Kaya ang resurrection of Jesus Christ, yan ang greatest miracle. So, amen? Huwag po tayo mawala ng pag-asa, mga kapatid. Kayo po nandiyan sa inyong mga tahanan. Alam mo po na tayo lahat ay may pinagdadaanan sa family, sa ating personal life. Lahat tayo ay mayroong sitwasyon na mga negative situation na pilit natin i-overcome at ma-overcome natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Kaya sa umaga nito, let us encourage ourselves. Let us strengthen yung ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-isip, pag-alala sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Sino pa lang ba ng ating Panginoon? Hallelujah. Ano ba ating Panginoon? Palakasin mo natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-alala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. So sa oras na ito, ikaw ba ay nalulungkot dahil merong hindi magandang pangyayari sa buhay mo? Isipin mo ang Panginoong Jesus, muling na buhay. At nasabi ng Panginoong Jesus, narito ako, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan ng papagal, ay aking pagpapahimin. Sa mga ito, brothers and sisters, nangyayaan sa inyong mga tahanan, please close your eyes, strengthen your faith in the Lord Jesus Christ. Strengthen your faith. Jesus Christ is alive. Hindi siya nanatiling patay. Ibig sabihin, hindi tayo dapat manatiling malungkot. Hindi tayo dapat manatiling down.
sa ating buhay. Sapagkat sa